Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers dadaan sa matinding pagsubok matapos nga ang unang paghaharap ng PLDT versus nga ng Creamline Cool Smashers sa February 5, 6:30 PM sa PhilOil Century. Alam natin na ang dalawang team na ito ay kapwa, meron na ngang napatunayan pagdating sa PVL. Nagkaroon na nga ng dalawang champion ang PLDT na sunod-sunod. Ito ay matapos sa pagtagumpayan nila ang PVL On Tour at ang PVL Invitational Conference. Sa panahon na yon ay lugmok nga ang koponan ni Alyssa Valdez at natalo nga sila ng PLDT. Ngayon, susubukin muli ng PLDT na patiklupin ang koponan nila Alyssa Valdez sa February 5. Sa tingin nyo, kayang-kaya kaya ng PLDT na manalo? Mukhang matindihan talagang panalangin ang kinakailangan ng mga Creamline fans para malusutan nga ng CCS ang PLDT na malakas na rin na team sa kasalukuyan. Aalamin natin ang kanilang harapan at narito ang aking prediction. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Dalawang team na malakas at dalawang team na parehas palaban. Dalawang team na hindi pwedeng manalo pareho. Ang isa sa kanila ay talagang luluhod. Sino sa dalawang team ang mangunguna sa kanilang unang salpukan sa February 5? Ang Creamline Cool Smashers ba ang magtatagumpay or patitiklupin ang CCS muli ng PLDT? Kompleto Ricados na ngayon ang CCS, gayon rin ang PLDT. Si Del Palomata lang ang nawala, ngunit nakarecruit naman sila ng middle blocker rin na medyo palaban na si Seth Rodriguez. Creamline Cool Smashers versus PLDT, narito nga ang kanilang harapan. Mga players nila, pagtatapatin natin ang first 6 ng PLDT at ang first 6 ng Creamline Cool Smashers. Sino ba talaga sa kanila ang mas matatag at sino ang mas malakas? Para sa inyo, sino ba ang unang titiklop sa dalawang team na ito? Kanino ka kakampi? Sa PLDT ba or sa Creamline Cool Smashers? Well, same lang naman sila na malakas. Pero dito natin sisilipin sa mga players nila. Unahin na nga natin dyan ang kanilang mga libero. Harapan, Kat Arado kontra naman sa baguhan na pasok sa Creamline Cool Smashers na si Jennifer Nyarva. Ang dalawang ito ay parehas nga na magaling na libero. Same sila, meron ng napatunayan sa kanilang mga karera pagdating sa larangan ng volleyball. Si Jennifer Nyarva ay makailan beses nang nakapasok sa Alas Pilipinas at talagang nakipagsabayan naman siya sa ibang bansa. Samantalang ito naman si Kat Arado, makailan beses na rin nagkaroon ng Best Libero na award. Napakaganda talaga na laban na ito. Well, kung sino ba sa kanilang dalawa ang mas magaling, para sa akin, siguro si Kat Arado, dahil mayroon ng mga napatunayan rin. At mayroon na nga rin si Kat Arado sa international na award na Best Libero. Pero magaling rin yan si Jennifer Nyarva. Pagdating naman sa kanilang mga setter, si Kim Fajardo naman kontra kay Gia Amazing. Magandang bardagulan rin to dahil same nga sila na talagang magaling. Noon pa man ang kanilang collegiate time ay rivalry na ang dalawang ito. Hanggang sa kasalukuyan, muling maghaharap nga si Gia Amazing at si Kim Fajardo. Same sila veterana, pero para sa akin mas angat itong si Gia Amazing. At marami na nga siyang napatunayan sa international. Pagdating sa experience, mas marami na ngang karanasan itong si Gia Amazing, kung kaya mas lamang siya. Pagdating naman sa opposite hitter, napakaganda rin ng bardagulan. Tots Carlos kontra kay Kim Kiana D. Same rin to, veterana. Si Kiana D ay nagkaroon ng maraming karanasan na rin at maraming champion ng panahon niya sa collegiate. Ngunit itong si Tots Carlos naman ay namayagpag siya ngayon sa pro at mas lamang nga siya kay Kim Kiana D kung ikukumpara nga ang dalawang ito. Kasi si
Tots Carlos ay sobrang dami niya na talagang napatunayan. Pero nang panahon naman sa collegiate ay angat itong si Kim D. Pero ngayon, mas lamang na si Tots Carlos. At pagdating naman sa kanilang middle blocker, middle attacker, Bea De Leon kontra naman sa kapapasok pa lamang na si Seth Rodriguez. Si Seth Rodriguez nga ay ipinalit kay Del Palomata dahil import nga ngayon si Del Palomata sa ibang bansa. Sa dalawa naman na ito, para sa akin mas lamang si Bea De Leon. Mas marami na siyang napatunayan kung ikukumpara natin kay Seth Rodriguez. Pero kung tutuusin, magaling rin yan si Seth Rodriguez. Depende na lang sa kanilang gising kung sino ba talaga ang magpupursige para maipanalo nga nila ang kanilang ipinaglalaban. Pagdating naman kay Pangs Panaga at kay Majoy Baron, magandang bardagulan rin to. Majoy Baron, palaban at maangas. Pangs Panaga, sobrang dami niya na rin napatunayan pagdating nga sa Best Middle Blocker Award ay talagang napakarami na. Isa nga siya sa pinakamaraming may award na Best Middle Blocker. Pero si Majoy Baron, meron na rin siyang Best Middle Blocker sa international pa. Kung kaya para sa akin, pantay lang ang laban na ito. Pagdating naman sa kanilang outside hitter, Pinom superstar Alyssa Valdez kontra naman sa baguhan na si Aliyah Malaluan. Magandang laban rin to dahil younger player versus veteran player. Si Alyssa Valdez ay sobrang dami na rin napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball, ngunit marami nagsasabi na medyo humina na si Valdez. Magandang laban rin to at matcha-challenge nga itong si Valdez dahil younger player ang kanyang makakalaban, pero mas mautak si Valdez dito. At pagdating naman kay Savannah Davison kontra naman kay Bernadette Pons, ito talaga ang pinakahihintay natin na magandang bardagulan. Ang dalawang ito ay same talagang power, same sa galing, same sa utak. Malakas si Davison, puro hampas, pero iba naman ang diskarte ni MV Pons. Talagang pang beach volleyball rin ang kanyang datingan, kung kaya mahihirapan talaga sila sa mga drop ball ni Bernadette Pons. Magaling yan si Pons kung ikukumpara natin kay Sabi Davison. Para lang sa akin yan. So yan na nga mga ka-sports natin yan. Abangan na lang natin yan sa February 5, 6:30 PM sa Phil Oil Century. Para sa inyo, sino ba magwawagi? Pero kung ako yung tatanungin, ang aking prediction, ang mananalo ay ang Rimline Cool Smashers. Sure yan, 100% kayang-kaya na nilang patiklupin ngayon ang PLDT. Solid ang CCS ngayon at complete nga ang mga players nila. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.